Ella Carlin Cotampara. I am Jasmine Ragasa. I am Joe Frank Labrador. I am Hazel De La Cruz. And I am Rachel Ayanga. And welcome to Fantastic Talks. Ano? Tara! In this discussion, we will learn how the business maintains fairness, build trust with its customers, and contribute to the student community. We are joined today by the owner of Gap and Gap Printing, Kuya Gap. Good afternoon po. I am Ella Carlin Cotampara. I am a second year marketing student. So, kumusta po kayo? Okay lang naman. Ayos. So, before we dive into good governance and social responsibility po, I would just love to ask you, Kuya Gap, what inspired you to start a printing business that later led on to opening Gap and Gap Printing? Nag-start kasi yan nung umuwi ako ng abroad. Nandito lang kami sa may likod ng President sa Betulacan. Nakikita ko maraming estudyante, tapos wala pa talagang tindahan dito. Yan yung maraming internet, wala pang tindahan. Kaya nagtayo ako ng printing tsaka tindahan dito sa likod. Doon na nagsimula. Tama naman po, no? Naka 2 years na nga po kayo dito. So, na-mention niyo po, Kuya Gap, na yung customers niyo po ay mostly students. So, what is it like po managing this business? So, mahirap po ba siya? Marami bang complaints? Marami po ba lagi customers? Normal lang talaga yung maraming customer. Minsan wala, minsan sumayos, minsan marami. Normal lang lahat sa business. Hindi naman pwedeng laging marami. Sa mga complaints naman, wala naman akong na-encounter pa kasi minimake sure ko na bago sila lumabas dito, yung file nila or kung anong ginawa nila dito is talagang maayos. Kaya minimake sure ko palagi. So, share ko lang po no, Kuya Gap. Ako nag-try na rin po ako mag-open ng sarili kong small business. I even tried doing a printing service as well sa lugar po namin. So, may idea na po kung gaano siya kahirap, kung gaano kailangan ng tamang pagka-manage ng business. So, since sabi nyo nga po kanina na laging tama yung ginagawa nyo kapag nagpiprint kayo, gusto ko lang din po itanong kung meron po ba kayong maibibigay na payo sa akin in case may mga customer complaints or concerns na nag-reach out sa akin. Pag ganun kasi, hinahandle ko siya depende sa sitwasyon ng complaint mo. Kapag fault naman niya, hindi ko na ganong ini-entertain na sa problema. Kasi sila naman yung nag-a-adjust sa fault nila. Pero kapag fault ko naman, ay yung mga complaint na yun, inaayos ko ulit. Tapos, minsan hindi ko na pinapabayad. Pinayan kasi ako naman yung may kasalanan. Para hindi rin sila sumama yung loob na nagbayad sila ulit, may kasalanan ko naman. Kaya ganun, give and take lang kumbaga. Tama naman po, no? I'll definitely keep that in mind. So, maganda rin po talaga na merong accountability pagdating sa pag-manage ng business. So, thank you po. So, mag-proceed po tayo sa next interviewer natin. Good afternoon, Kuya Gab. I am Jasmine Viragasa, a second-year marketing student of President Ramon Magsaysay State University. And matanong ko lang po, as a business owner, how do you personally define corporate social responsibility and how does it influence your daily operation? Yung pag-negosyo kasi, owner and buyer relationship siya. Dapat same yung gain. Kikita ka, yung owner, and at the same time, yung customer mo naman, magigain yung needs na gusto niya, mas-satisfy siya. Yun yung explanation ko sa pag-handle ng business as a business owner. Kumbaga ako kuya bilang customer, kailangan yung expectation ko sa business no, dapat mabilang business owner. Meron pa ako isang question. Paano mo na-handle yung situation where what benefit shareholder may negatively affect employees or the community? Palagay ko kasi, parang ang hirap naman isipin na more on sa puro makakabuti lang sa negosyo. Tapos nakakasama na pala sa community at saka sa mga empleyado. Dapat, feel mo yung ikabubuti ng lahat para maayos lahat. Kasi
Yan naman ang iikot yung business eh. Sa empleyado at saka sa owner. Sa inyong iikot yung mga yung business. Lalo na kami yung buhay sa business ko. Good afternoon po, Kuya Gab. I am Rachel Ayang, ang second year student at President naman ng Taytay State University. So, yung first question ko po sa inyo is, as owners of Gab and Gab Printing, what does accountability mean for your business when serving students and the local area near Crimson? Sinisikap ko mabigay yung needs nila, lalo sa tamang presyo, para nakakatipid sila. Para hindi lang sila yung natutulungan ko, pati mga parents din nila, mga nagpapaaral sa kanila. Mga ganun. Tama naman po. Next question na po tayo. So, sa tingin niyo po, being sustainable and doing CSR would help more students choose your printing shop over others? Halimbawa ko na lang dyan sa pagiging makatao sa gawaing panlipunan na yan. Kasi kung makatao ka, ibig sabihin, concerned ka. Ginagawa ng mga panlalamang sa kanila. Kaya babalik at babalik ang mga customer mo kasi care ka pakisama sa kanila. Parang may inspiration lang po yung So, yun lang po kaya Gab Thinking. Good afternoon, Kuya. My name is Hazel de la Cruz. My question is, how does your organization balance economic, legal, ethical, and philanthropic responsibility? Siguraduhin nyo na kumikita yung business nyo ng maayos at lumalago ng maayos. Tapos sumunod kayo sa regulations ng gobyerno, magbayad ng tax, mga gano'n. Kailangan pa lang naka-register yung business para legal yung pinagkakakitaan mo. My second question is, what advice would you give to new manager about practicing responsible leadership? Ayun nga, maging fair lang palagi sa lahat. Kasi gano'n lang tayo, kailangan mo maging fair, mga tao, at magpatakbo ng maayos na negosyo sa lahat ng bagay. Kaya nga dapat talaga maging fair sa lahat para maging mabuti na ito. Thank you po. Good afternoon, Kuya. Ako po si Joffrey Labrador. Ang tatanong lang po sana ako about sa corporate social responsibility po. In your own experience po, how does CSR improve employees' engagement and loyalty? Ngayon nga, yung pagiging makatao at pagiging fair sa lahat. Kasi yun naman talaga yung foundation ng lahat. Okay. Ganun po pala ako. Kuya, may question pa akong isa. Paano mo ma-promote yung sustainability considering yung nature ng business mo is printing services? Ayun nga, kailangan mo maging maingat, mag-print, mag-focus ka sa ginagawa mo para yung consumption ng ink at saka bond paper maliles kasi dahil nag-ingat ka at maalis mo ginagawa yung trabaho. Sa mga future namin, Kuya, like kaming mga marketing student, syempre may gusto din kaming maging isang business owner. Ano po yung pwede nyong maging payo para makontinue namin yung path na yun? Nakasan nyo yung loob nyo, huwag kayong matakot sumugal, huwag kayong matakot mag-take ng risk, at lagi kayong magdasal. Thank you po, Kuya. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.